Magandang gabi po. Kasalukuyan po akong narito sa Rose District sa Quezon City na isa sa mga nalubog ng husto sa baha kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong araw na ito. Pero nais ko pong linawin, mga kapuso, ano po, hindi po naman buong Rojas District ang lubog sa baha. Katunayan, yan lang pong ilog na yan na nakikita nyo sa likuran ko. Yan po yung umapaw. At kung mapapansin po ninyo, yung rail ng tulay na yan na lamang ang nakikita ng buong tulay dahil ito'y talagang inapawan na ng ilog. Siyempre, hindi po naman mawawala ang GMA Kapuso Foundation team na kasama ko para maghatid naman ang tulong sa mga apektadong residente. At mula rito sa GMI Network Center, iatid namin ang mga pinakasariwang balita kaugnay sa malawakang pagbahang nagaganap sa mga sandaling ito. Unahin natin ang Commonwealth dyan sa Melonso ng Quezon. Hindi po bababa sa 9 na tao na pong natabunan sa pagguho ng lupa ng umuulan o sa gitna ng ulan at nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, ano nang balita dyan? Mike, alam mo, simula nung dumating kami kaninang umaga dito nga sa may Barangay Commonwealth ay hindi na tumigil yung malakas na buhos ng ulan. At kasagsagan nga ng napakalakas na buhos ng ulan kanina bandang alas 8 ng umaga ay gumuho ang lupa dito sa may Barangay Commonwealth at natabunan ang may 5 bahay. Ang kwento ng mga nakausap natin mga residente, nakarinig daw sila ng napakalakas na ingay na parang rumaragas ang tubig. Yun na pala yung landslide. At sa buong araw na binantayan natin yung search and rescue dito nga sa may Barangay Commonwealth ay 8 biktima ang kanilang nahukay. Mula alas 8:30 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon, walang tigil ang mga rescuers sa paghahanap at paghuhukay ng mga biktima ng landslide sa Barangay Commonwealth. 5 bahay ang natabunan ng gumuhong lupa. Pero ang 9 na nailibing sa landslide, puro kaanak ni JC Bailon. 3 apo, 5 anak at ang may bahay ni JC ang natabunan. Nailigtas ang isa niyang anak at nasa East Avenue Medical Center. Papasok na siya ng trabaho nang makatanggap ng tawag na natabunan ng lupa ang kanyang bahay. Pamilya ko, yung nakuha ko lang yung panganay ko, nandun tumalsik eh. Umaasa po kayo na okay pa yung pamilya ninyo? Sana naman. Pasado alas 11 ng umaga, nakita na ang paa ng isa sa mga biktima. Hindi tumigil ang mga rescuer hanggat hindi nahukay ang labi ni Jetro Bailon. Mula sa pinaghukayan kay Jetro, sunod-sunod nang nakuha ang katawan ng iba pang biktima. Pasado alas 2 ng hapon, 7 sa pamilya Bailon ang sunod-sunod na nahukay. Pinakahuling nahukay ang 3 linggong sanggol. Matapos nito, tumigil na ang mga rescuer. Sa bilang ni JC Bailon, 9 ang nawawala niyang kaanak. Kaya posibleng may isa pang nawawala at hindi pa natatagpuan ng mga rescuer. Danger zone ang lugar na ito. Nagka-landslide na raw dito noong 2001. We were ready, na-account namin yan. And it's just really unfortunate na umabot sa atin itong mga pangyayari na to. Hindi naman natin inaasahan. Alam ni JC Bailon na delikado ang kanilang lugar. Kagabing araw ay pinasok na ng tubig ang kanilang bahay at kinakabahan na ang kanilang buong pamilya. Pero sabi niya, wala naman silang ibang mapuntahan. Wala tayong magawa, ito lang kaya namin pwedeng tiran. Kung pwede nga lang, gusto ko nang ialisin sana yung... Kaya lang wala eh. Mike, alam mo, kanina pasado alas 4 ng umaga ay nakausap natin yung kapitan ng Barangay Commonwealth at ang sabi niya, may mga kailangan pa talagang mag-evacuate dun sa lugar kung saan nga naganap itong landslide. Sa tansya nila, tula lang tayong makuha na exact figures ay may mga 18 na mga kabahayan dun sa may baba ng lupa kung saan nga gumuho yung lupa, kung saan nangyari yung landslide at more than 10 houses dun naman sa taas ng bundok kung saan nga gumuho yung lupa. Unfortunately, Mike, hanggang sa ngayon,
ngayon ay hindi pa rin tayo makakuha ng exact figures kung ilan na sa mga nasabihan na mag-evacuate ang nakaalis na at kung ilan pa ang nananatili. Ang sinabi lang sa atin ng mga opisyal ng barangay ay nasabihan na nila yung mga taga roon, yung mga nasa danger zone na lumikas, pero hindi lang natin makuha sa ngayon yung exact figure from the barangay kung ilan na nga ba ang lumikas. But so far, kanina, yung huling punta natin doon ay wala namang forced evacuation na nagaganap. Mike? Maki, sinabi mo sigurado may isa pang posibleng nawawala, gano'n ba yun? Hindi, Mike, hindi sigurado posible. Kasi dun sa bilang kanina ni JC Bailon, 7 yung kanyang anak at 3 ang kanyang apo at yung kanyang may bahay. Pero sa bilang nga ni JC Bailon, sana raw at kanina nung huli natin siyang nakausap, yung isa sa mga anak niya ay nakapasok sa trabaho, hindi pa lang nakukontak. Yung isa sa anak niya, isa sa 7, ay nasa East Avenue Medical Center. Nakuha raw nila ito ng buhay and recuperating or now recovering sa East Avenue Medical Center. So sa bilang niya ay may 5 pa dun sa, sabihin na natin, ay natabunan nga ng lupa dun sa pagguho ng lupa. Pero kanina nga, nung nagbibilang nga tayo, ay 8 yung nahukay. So it's possible na 8. Ngayon, tinatanong natin yan kanina dun sa kapitan ng Barangay Commonwealth, kaya raw sila tumigil, dahil they still have to verify kung ilan pa ba yung missing. Itong mga nakuha kasi, Mike, ay nasa iisang lugar. Yung mga nahukay nila na mga biktima ng landslide ay nasa iisang lugar lang. So, hindi nila alam ngayon kung meron pa ba o wala na kailangan pang makuha na natabunan ng lupa. Mike? At sinasabi mo, bakit sa puntong ito, may posibilidad na yung mga nakatira doon sa mga bahay sa ilalim, pati na doon sa taas, ay posibleng yung mga residente nandun pa rin at hindi pa rin nagsisilikas o inililikas? Maki? Alam mo, Mike, nung umalis ako doon sa area, pasado 4:00 ng hapon, ay meron pa talagang mga residente, no, na nandun sa paanan ng lupa kung saan naganap nga itong landslide. At ito nga yung tinatanong natin kanina, will there be a forced evacuation? Pero wala pa nga itong nagaganap. When we left, there were still residents dun sa may paanan kung saan naganap yung landslide at hindi pa sila umaalis. Mike. Pero alam mo kanina, Mike, gusto ko lang idagdag, talagang medyo danger zone nga siya, no? Kasi when we were there, may mga nahuhulog pa na mga tipak-tipak na lupa. Tapos bumabagsak talaga ito dun sa mga kabahayan na natitira. Or ito yung mga kabahayan sa harap ng mga natabunan na bahay kaninang 8:00 ng umaga. At sa puntong ito, nag-uulan pa ba dyan sa lugar na yan? Dyan sa may Commonwealth na yan, Maki? Ang lakas, Mike. Malakas talaga yung buhos ng ulan dito. Simula kaninang umaga, ng pagdating natin dito, ay hindi pa tumitigil yung ulan, ano? Kaya nga medyo mahirap talaga yung pinagdaanan ng mga rescuer kanina, Mike, dahil dire-diretso yung buhos ng malakas na ulan, pero dire-diretso rin sila sa paghukay para mahanap nga yung mga natabunan na biktima. Maraming salamat, Maki Pulido.